Ngayong gabi sa Pinasarap, hindi lang ako titikim o makikiluto, kakasa rin tayo sa isang hamon. Presenting Pinasarap Blind Kitchen Challenge. Isang putahe ang iluluto ng ating guest chef for the week. Susubukan kong gayahin ito mula lasa hanggang sa presentation. Ito siyang ganyang buo, tapos may ganun-ganun. Ano? May ganun ba? Pero ang challenge, hindi ko nakita kung paano ito iniluto. Kayanin ko kaya? Para sa gabing ito, makakasama natin si Chef May Montalban, na 28 taon ng chef at kasalukuyang nagtuturo sa isang culinary school. I'm here today para mag-demo ng ating bistec Tagalog na gawa sa beef belly para sa ating chef challenge today. So ang ating mga sangkap, beef belly. Nahugasan na natin yung karne, pinat-dry lang natin ng konting paper towel para matanggal lang yung moisture content. So ibababad na natin ngayon siya sa bistec Tagalog ingredients. So what we have here is onion powder, lagay lang natin doon, soy sauce, syempre kalamansi, and then small amount of garlic. And then when we fry the beef belly, one at a time or batches, kasi hindi natin pwedeng ilagay yung beef ng sabay-sabay kasi babagsak naman yung temperature ng pan natin. So this is done. Okay, all we need to do again is to get these pieces out. Kasi nga, manipis naman yung cut natin para siyang bacon. So we don't want to overcook. We'll cook these white onions in. Okay, we will now add in textures of onions. Okay, I'll turn off the fire. Good luck na lang sa akin. Hindi daw nila sasabihin sa akin kung ano yung recipe. Ang pwede ko lang gawin ay tikman ito. Tingnan at tikman. So, andito ngayon si Chef May. Hi! Paano ko ba ito ginagagawin? So, ang dami-dami niyang mga onions. Tapos, mukhang ang ginamit na beef ay... So, beef belly ito, pero yung parang ginagamit sa beef bulgogi, parang ganon, or beef sukiyaki. Tikman natin. Beef steak. Maasim-asim na maalat-alat. Beef steak ito. Pero super duper lambot ng beef. Nakalimutan ko na pa paano magluto ng beef steak. Alam ko minamarinate. Tapos yung onions niya, crunchy pa siya. At parang dalawang uri ba ito ng onions? Okay. Magluto tayo ng beef steak gamit ang beef belly. Binigyan nila ako ngayon dito ng mga ingredients. Ayan, alam ko dalawang uri ng sibuyas yung ginamit kanina. So, ito ay kalamansi. I suppose, toyo ito. Ano to? Beef powder ba? Ano ba to? Teka ha, teka. Baka maubos ko na to ha. Ano to? Teka. Garlic powder to. Feeling ko lang, garlic powder siya. Pero bakit may garlic powder? Bahala na tayo. Okay. Kailangan i-marinate to. Yun ang feeling ko ha. Toyo at saka ng kalamansi. Ay, Diyos ko, sumobrang dami. Tapos, I suppose, lalagyan natin ng garlic powder. Gano'ng karami? Hindi ko alam. Bahala na. Tikman ko ha kung... dagdagan ko na dito. Iubos ko na yung toyo.
Yan. Okay. Tapos, hahayaan ko lang siya na manuot yung lasa ng toyo tsaka ng kalamansi. Ang gagawin ko ngayon ay maggigisa ako. Ay, hindi pa mainit! Sorry naman. Lulutuin ko lang siya ng konti pero hindi yung super caramelized talaga. Kasi mamaya ipang toppings ko to. Pwede na siguro to. Pwede ko nang iprito to. Tama ba itong ginagawa ko? Hindi ko gets bakit may tubig. Eh, supposedly malambot na to, di ba? Eh, pero naglagay sila ng tubig, so... Nalagyan ko ba ng tubig? Sige na lang. Iubos ko na kaya itong binarinate. Sige. Sama na natin lahat. Nung tinignan ko yung ingredients, medyo kilala ko naman yung iba. Meron lang akong parang nagtaka ako kasi hindi ako usually gumagamit ng ganon. Ano ba to? Sa bistek, meron dong parang fried. Hindi ko alam kung ano yun eh. Parang nung tinikman ko, mapait-pait ng kaunti kasi pinry na nila. Lakas ng apoy. Dahil hindi nila ako binigyan ng takip, so siguro hindi tatakpan. Teka nga, tikman ko muna to. Ang alat. Dagdagan kong tubig kasi maalat. Ayan. Pwede na siguro yan. Hintayin ko siyang lumambot. Tapos, ang problema, hindi nila sinabi kung gaano karaming ilalagay na toyo at gaano karaming ilalagay na kalamansi. Inassume ko ilalagay lahat, so nilagay ko lahat. Ay, Diyos ko, sobrang dami. Usually, ang ginagawa ko kapag masyadong maalat na yung karne, naglalagay ako ng asukal. Kaso lang, hindi kasama sa mga ingredients na pinrovide yung asukal. Kaya sabi ko, oh my gosh, kinabahan talaga ako. In the meantime, gagawin ko na itong parang gupit-gupit dito. Paano nga ba yon? Hindi ko na matandaan kung nakapatong ba siya sa... Hindi, parang ganito ata yun eh. Mahina talaga ako sa plating. Hindi ko talaga talent yan. Tama ba ito ginagawa? Diyos ko, akala ko ba cooking challenge? Bakit may pa-artwork? Hindi ko na matandaan. Parang ganyan lang ata yun eh. Hindi ko na matandaan. Isang tikim pa nga, ano na kaya ang lasa nitong niluluto ko? May tubig pa kayo? Pwede bang maglagay ng asukal? Parang masyadong napaalat. Ay, pero tingnan mo, oh, nagmantika na siya. Lalagyan ko na lang konting tubig. Parang sumobrang alat, eh. Yan. Okay, one last. Diyos ko, baka maubos na to sa kakatikim ko, ha? Ang alat? Yan, pwede na yan. Ang lesson dito, mga kapuso, huwag niyong itodo yung toyo kasi pwede naman palang, pag kulang siya sa alat, pwede namang sa dulo na lang yun ilalagay. Pwede na yan. Hala, ang pangit.
Damihan na lang natin yung onions para ma-neutralize yung alat niya. Charot. Pati ang plating, challenging! So, parang sumobrang dami ng Bawasan ko kaya ng onions. Gawin natin corona. Ganyan ata. Parang tinakpan na yung Oh! Pwede na. Bistek. Made with beef belly. Ito na ang moment of truth. Papasa kaya kay Chef May ang aking beef belly bistek Tagalog? Sa ating Blind Kitchen Challenge, isang putahe ang iniluto ni Chef May. Maasim-asim na maalat-alat. Susubukan kong gayahin ito mula lasa hanggang sa paghanda. Pero ang challenge, hindi ko nakita kung paano niya ito niluto. Ang alat? Kinabahan ako kasi sabi ko, shucks, naparami ata yung toyo ko. Pwede na. Bistek. Made with beef belly. Tingnan natin kung pareho ba siya doon sa niluto ni Chef May at pareho rin ba yung lasa. Sana pumasa. Ano po? The saltiness is there, no? Kasi yung beef itself absorb the soy itself. And then you compare it with this one. Dito kasi mas matimbang yung kalamansi. Kasi niluto ko siya with that onion in the pan para mag-balance yung sweetness. And soy. And saltiness. Yung version ko, mas lamang yung alat. Yes po. Yung version ni Chef, mas lamang yung asim. Yes. Kasi when we cook bistek Tagalog, yung usual natin na iniisip is the asim lagi. Yun yung asim and saltiness. The soy is there to give you saltiness, but it's the asim that would make it different from the other beef products natin. Tapos napansin ko yung sa akin, wala na masyadong sauce. Exactly. Kasi matagal mo siyang niluto dun sa... So hindi niyo po matagal niluto? Mabilis lang siya. As in, quick cooking na parang stir-fried out of the pan, onions in, cook a little, back yung beef, marinate, and then off na siya. Tapos nandun na yung red onions. Mabilis lang siya. Medyo napaalat nga ang aking bistek. Pero ang mahalaga, may mga bago akong natutuhan sa paglulutong ito. Tuwan-tuwa ako dun sa sinabi ni Chef na para hindi ka na maglagay ng asukal para balansehin yung alat, ang pwede mo palang gawin ay isama mo na sa paggigisa yung sibuyas na puti kasama nung sauce. Para yung natural sweetness ng sibuyas ay humalo na doon sa sarsa para hindi na siya maging masyadong maalat. Na-realize ko lang na yung cooking process ay importanteng-importante. Pwede niyang baguhin yung lasa ng isang dish dahil lang magkaiba kayo ng proseso ng pagluluto.